Muli ay isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. Tayo po ay magbabalik sa ating pagtatalakay ng salita ng Panginoon at tayo po ay nasa 43 kabanata na ng aklat ng Genesis. At pag po tayo magnilay-nilay ng kanyang salita, tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kami ay lumalapit sa inyo na may mapagpakumbabang puso. Lord, linisin niyo po ang aming mga puso, O Diyos. At dalangin namin, Lord, na sa aming pagsaliksik ng iyong salita, Lord. Dalangin po namin, Lord, na ang iyong banal na Espiritu ang siyang magturo sa amin, Lord, magtama sa amin, Panginoon. At dalangin namin, Lord, na mabigyan kami ng karunungan buhat sa iyo, Lord. Tanging sa iyo lang namin itinataas ang mataas na papurit pa sa salamat, maging ang aming pagsamba. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sabi po sa verse 1, lalong tumindi ang taggutom sa Kanaan. Nang maubos na ng pamilya ni Jacob ang pagkain binili sa Ehipto, sinabi niya sa kanyang mga anak, bumili uli kayo kahit kaunting pagkain sa Ehipto. Sinasabi po dito sa verse 1, lalong tumindi ang taggutom. So, maniniwala tayo na nung time na pumunta ang mga anak ni Jacob sa Egypt, ay yun pa lang yung unang taon ng taggutom, no? At alam natin na base dun sa interpretasyon ni Jose sa panaginip ng Parao, no, na merong 7 taon ng taggutom. At yung time na sila ay pumunta doon, ng mga anak ni Jacob, sina Ruben, Simeon, at iba pang yung mga anak, ay unang taon pa lang ng taggutom, no? At ngayon sabi dito, lalong tumindi yung taggutom. So, ibig sabihin po na ito ay palaot na ng palaot, no? Palalim na ng patindi ng patindi yung taggutom sa buong bayan, hindi lang bayan, kundi ang buong mundo, no? Marahil ay iniisip ng mga kapatid ni Joseph, no, na isang taon lang yun, or maybe si Jacob, ganun din yung thinking niya, na kaya sila pumunta doon para makasurvive, kasi iniisip lang nila na isang buong taon ng taghirap lang yan, taggutom lang yan, no? Hindi nila alam na ito ay magtatagal pa, no? Kagaya ng pagkakaalam ni Jose. Kaya marahil, nung sila ay nakaalis na sa Ehipto, dala yung mga pagkain binili nila, ay nakampante na sila. Subalit, sabi nga sa verse 1, ay lalong tumindi yung taggutom. And then, sabi dito, nung na-consume na nila, naubos na nila yung pagkain binili nila doon sa Ehipto, eto na uli si Jacob na nag-uutos sa kanyang mga anak, no, na kumuha or bumili uli ng pagkain. Dito po makikita natin na bilang tatay, no, tapos gusto nung gobernador na idala yung anak mo na pinaki-ingat-ingatan. Ito yung pinaka ayaw mong gawin, no? Ito yung pinaka ayaw gawin ni Jacob. Pero dahil sa sobrang pangangailangan or sa kagipitan, ay nakita natin yung desisyon niya na gawin yung bagay na ayaw niyang gawin. Marahil dahil si Jacob po ay a man of God, marahil ay nanalangin siya, no? Nanalangin siya na, Lord, sana matapos na itong taggutom. Lord, sana matapos na itong kahirapan. Lord, sana magbigay ka sa amin or magtagal itong aming napamili, no? Marahil ganun yung panalangin ni Jacob. Alam niyo po ba, mayroong mga pagkakataon sa buhay natin na may pinapanalangin tayo. Like for example na, Lord, wag naman sanang umulan. Pero, meron namang iba na, Lord, umulan po sana ngayon. Ayan. O kaya naman, nagpipray tayo, Lord, wag umulan. Pero yun ang panahon ng tag-ulan, di ba? Same din po yun sa nangyayari dito na yung panalangin ni Jacob, taliwas yun doon sa na-prophesy na, no, na pinakita na ng Panginoon doon sa panaginip ng Parao na ininterpret ni Joseph. Yan. So, kaya kung talaga minsan, akala mo, nagagayad na, iniwanan ka na ni Lord kasi hindi naman niya sinasagot yung panalangin mo, no? Pero hindi natin alam
na meron nang nakatakdang mangyari sa araw na yon, no? At taliwas yun sa ipinagdadasal mo. Kaya nga sinasabi natin po lagi na yung prayer natin, may tatlong bagay yan. Yes, kung kalooban ni Lord. No, kung hindi kalooban ni Lord. And wait, no? So, dito makikita po natin na yung panalangin, marahil, no? Yung panalangin, although hindi siya stated dun sa Bible, pero marahil na nalangin si Jacob na mawakasan na yung famine. Pero hindi yung pwedeng mangyaring mawakasan kasi nga, na-declare na, no? At alam natin na yun yung kalooban ng Diyos na magkaroon ng 7 taong taggutom. Sabi po sa verse 3, sabi dito, sinabi ni Judah sa kanya, mahigpit po ang bilin sa amin ng gobernador doon na huwag kaming magpapakita sa kanya kung hindi namin kasama ang kapatid naming bunso. Kung pasasamahin ninyo siya, bibili po kami ng pagkain doon. Kung hindi ninyo pahihintulutan, hindi po kami maaaring humarap sa gobernador. Dito po maaari na, di ba pinapaliwanag na naman ni Judah, no, yung terms o yung condition ng gobernador. Makakapunta sila doon kung dala nila si Benjamin. And for sure, this is not the first time na sinasabi nila itong magkakapatid kay Jacob. Pero kita natin, inuulit nga na naman ngayon kung ano yung kondisyon ng gobernador or ni Joseph, no? Para sa kanilang pagbabalik doon sa Ehipto. And this time, although hindi si Judah yung panganay, no? Tumatayo siya na leader ng kanilang sa kanilang magkakapatid kung saan talagang doon niya ipinapakita, no, yung paano niya kumbinsihin yung kanyang tatay. Tandaan po natin na hindi alam ni Judah na yung gobernador na kanyang kinakatakutan sa Ehipto, yung kanyang kapatid. At kung babalikan po natin yung story, si Judah rin ang nagplano, no, na ibenta ang kanyang kapatid sa mga Ismailita, di ba? Pero ganun pa man yung nangyari, no? Nakikita po natin dito na naaalala ni Judah sa kanyang isip kung paano sinabi ni Joseph, no, ng gobernador na hindi niyo makikita yung mukha ko kung hindi niyo idadala dito si Benjamin. Sabi po sa verse 6, sabi niya, sinabi ni Israel or si Jacob po, isang tao lang po yun. Bakit kasi sinabi ninyong mayroon pa kayong ibang kapatid? Ako ang pinahihirapan ninyo sa pangyayaring ito. Nagpaliwanag sila, inusisa pong mabuti ang ating pamilya. Itinanong sa amin kung mayroon pa kaming ama at iba pang kapatid. Sinagot lamang namin ang kanyang mga tanong. Hindi po namin alam na pati si Benjamin ay pipiliting iharap namin sa kanya. Di ba nakakaloka, no? Naggobernador ng isang Ehipto, no? Isa sa may pangalawa sa pinaka mataas na posisyon, and yet concern, no? Alamin yung family niyo, kung buhay pa ba yung tatay niyo, kung may kapatid pa ba kayo, di ba? Parang hindi niya naman yun, it's out of his business actually, pero bakit inuurirat niya? Urirat talaga, no? Bakit niya inaalam? Ano naman kung ganun? Ano naman kung may kapatid pa? Ano naman kung may tatay pa? Di ba? Makikita din natin dito yung desperate heart ni Jacob. Ano po? Na yung sabi niya nga, bakit kasi sinabi niyo pa? Diba? Bakit kasi sinabi niyo pa na meron kayong kapatid? Yan. And yun nga, sabi ko nga po, paulit-ulit nila itong ipinapaliwanag kay Judah. Verse 8, sabi po, kaya sinabi ni Judah kay Israel, Ama, mamamatay tayo sa gutom. Pasamahin na ninyo si Benjamin at nang makaalis na kami. Itinataya ko ang aking buhay para sa kanya. Ako po ang bahala sa kanya. Kung hindi ko siya maibalik ng buhay, ako ang buntunan ninyo ng lahat ng sisi. Kung hindi ninyo kami pinaghintay ng matagal, marahil ay nakadalawang balik na kami ngayon. Dito po makikita natin, no, na nilagay ni Judah yung kanyang buhay, no, as a guarantee na ibabalik nila si Benjamin. Nakakatuwang isipin, no, na kumbaga alam naman natin na noon si Judah, nung nararamdaman nila na very favorite talaga ni Jacob si Joseph, parang ang init nila kay Joseph, diba? But this time kaya niyang ihain na tawag dito na
garantiya yung buhay niya para lang dito kay Benjamin at mapapayag lang si Jacob. Again, tandaan natin na si Judah ang nag-propose na ibenta si Joseph sa mga Ismailita. And kung babalikan din natin yung buhay ni Judah, siya din itong gumawa ng hindi maganda sa kanyang manugang, kung saan, si Tamar, no? Kung saan siya din ay sumiping sa kanyang manugang kasi akala niya ito ay isang prostitute. Alam niyo po ba, dito sa part na to, nakita natin na kung sa tutuusin, yung atake ng kaaway kay Joseph matindi. Kasi possible na iniisip ni Satan na kay Joseph manggagaling ang Misaya. Which is yun nga din yung una kong thinking eh. Kasi di ba kung matatandaan po natin, noong si Abraham, no, nagkaroon siya ng unang anak, si Ismael. So akala natin, si Ismael yung firstborn. So di ba napakahalaga sa kanila ng firstborn. Pero hindi kay Ismael ibinigay yung, hindi siya yung promised seed, kundi si Isaac ang naging promised seed. No po? Dito naman, pagdating naman po dito sa mga anak ni Jacob, inaasahan dapat na ang magiging panggagalingan ng Messiah dapat si Ruben kasi siya yung firstborn. Pero dahil na-disqualify si Ruben, so hindi na siya. Then sumunod po dito ay si Simeon, pero at saka si Levi. So na-disqualify din sila dahil dun sa mga maling ginawa nila, no, sa pagdating sa Shechem. Hindi inaasahan ni Satan, no, na kasi hindi pa naman talaga nire-reveal kung kanino manggagaling yung Messiah. Hindi niya alam na si Judah, kaya ang inaatake niya si Joseph kasi si Joseph yung favorite ni Jacob and siya yung firstborn naman ni Rachel, no? So kaya grabe yung atake ng kaaway kay Joseph. Pero ang hindi alam ni Satan, ang Messiah ay manggagaling kay Judah. Kaya alam po natin mga kapatid, ang kaaway talaga, lahat gagawin niya eh. Atakihin lang yung mga anak ng Diyos. Kasi alam niya na mayroong greater plan. May yung maganda yung destiny na nakalaan para sa mga anak ng Diyos. Kaya lahat ginagawa ni Satan para wasakin yung ating pag-asa, para wasakin yung ating pagtingin, pagtitiwala at pananampalataya sa ating Panginoon. Sabi po sa verse 11, sinabi ni Israel, kung iyon ang mabuti, sige, payag na ako. Ngunit magdala kayo ng handog sa gobernador, kaunting balsamo, pulot-pukyutan, astragalo, laudano, alponsigo at almendra. Doblihin ninyo ang dalang salapi sapagkat kailangan ninyong ibalik ang salaping na ilagay sa inyong mga sako. Maaaring isang pagkakamali lamang iyon. Isama na ninyo ang inyong kapatid at lumakad na kayo. Loobin nawa ng makapangyarihang Diyos. Nakahabagan kayo ng taong iyon upang mabalik sa akin si Simeon at si Benjamin. Kung hindi man sila maibalik, handa na ang aking loob or handa na ang loob ko. Kung mapapansin po natin dito, no, yung way ng sinasabi ni Jacob na magdala kayo ng mga regalo, no ba? Magdala kayo ng mga fruits at kung ano yung mga best products sa kanila. Kasi ito yung ginawa ni Jacob noong time na makikipag-reconcile siya kay Esau, di ba? So, naisip siguro ni Jacob, effective naman yung aking peace offering kay Esau. So, baka sakali na maging effective din ito kay Joseph o dun sa gobernador kasi hindi naman niya alam na si Joseph po yun. Kaya kung mapapansin natin dito, no, na dinoble pa nila yung dala nilang salapi kasi ang nais nila ipakita yung kanilang katapatan sa pamamagitan ng pagbabalik ng kung ano yung mga pera or yung mga silver kasi ginagamit din ang silver noon as money noon na para maipakita na tapat sila at hindi sila ganun ka nagtitake advantage dun sa mga bagay na hindi kanila. And then sabi pa nga po dito ni Jacob na nawa ang kahabagan ng Panginoon ay sumainyo, no? So makikita po natin dito yung paniniwala ni Jacob, no, na ay yung panalangin ni Jacob na sana yung habag ng Panginoon, nasamahan kayo ng Panginoon na ibinigay niya sa kanyang mga anak.
Pero makikita po natin dito na hindi ganun katindi yung faith ni Jacob. Kasi sabi niya dito, 'di ba, yung sabi niya po sa verse 14, sabi niya, sa last part, kung hindi man sila maibalik, handa na ang loob ko. So, kung alam niyo po yung minsan yung pagiging tagal nating Kristiyano or yung pagiging active nating Kristiyano, masusukat lang po yung genuinity nito or yung katotohanan nito or yung tibay nito sa panahon po talaga na tayo ay nadadaan sa mga mabibigat na suliranin ng buhay. Tayo ba, kapag tayo dumating sa isang sitwasyon na nagipit tayo, kaya pa ba nating pagkatiwalaan yung Panginoon? Or baka naman, kapag wala na talaga tayong option, saka lang tayo nagtitiwala kay Lord, kagaya ng nangyari kay Jacob. Kasi wala na siyang magagawa, wala na siyang choice. So, parang kailangan sabi niya, sige, ganun na lang. Sige na, kung yan yung dapat gawin. No? Hindi dahil sa, naniniwala ako na si Lord yung patuloy na gagawa para sa atin na magsama-sama ulit. Walang ganun no? Kundi parang, sige, wala nang magagawa Most of the time, ganyan po tayong mga Kristiyano. Kapag may mga pagkakataon sa buhay natin na binibigay na lang natin, isinusuko na lang natin kapag wala na tayong option. Pero hanggat may option tayo, hanggat may kaya tayong gawin, ginagawa pa rin natin at pinatutunayan natin na ito pa rin yung best, hindi yung nais ng Panginoon. No? So, nakikita natin, nasasalamin natin yung ating sarili kay Jacob. Sabi pa sa verse 15, nagdala nga sila ng mga kaloob at salaping dapat dalhin at nagbalik sa Ehipto kasama si Benjamin. Na makita ni Jose si Benjamin, iniutos niya sa aliping na mamahala sa kanyang tahanan, isama mo sila sa bahay. Sila'y kasalo ko mamayang pananghalian. Magkatay ka ng hayop at iluto mo. Sinunod ng alipin ang utos ni Jose at isinama ang magkakapatid. Natakot sila nang sila'y dalhin sa bahay ni Jose sa loob-loob nila. Marahil dinala tayo rito dahil sa salaping ibinalik sa ating mga sako. Nang una tayong pumarito, maaring bigla na lamang tayong nakpin. Kunin ang ating mga asno at tayo'y gawing mga alipin. Kung mapapansin po natin, yung dadalhin ng gobernador, yung mga actually pumibili lang ng pagkain, is parang napaka malaking pabor pwedeng isipin, no? Or pwede ring isipin na parang, ano ba to? Ano ba yung plano niya sa amin? Nakakatakot, 'di ba? Kung ang iisipin nila talaga is yung kasi hindi nga ganun usual, hindi yun normal na ginagawa, no? At sino ba naman sila kung iisipin nila, no? Kung kahit tayo yun nasa sitwasyon ng mga magkakapatid, sino tayo para i-invite sa kanyang tahanan? Samantala napakataas niyang opisyal. Tapos, hindi naman nila tayo kilala, hindi naman tayo importante, hindi naman tayo ganong kahalaga. Di ba po? So talagang matatakot ka kung ikaw din yung nasa sitwasyon nila. Pero kung titignan po natin ito ng spiritually, no? Kung titignan natin siya, si Joseph is like Jesus, no? Nais ng Diyos na tayo ay makasalo niya, no? Nais ng Diyos na magkaroon tayo ng fellowship with Him, no? Kumbaga, ang nais ng Diyos magkaroon tayo ng open, yung relasyon sa Kanya, direct relasyon sa Kanya. Na kumbaga parang sinasabi dito na ni Joseph na wini-welcome po kayo sa aking tahanan, no? Yan, ganun din si Jesus, ganun din siya sa atin. Walang nais ang Panginoon, kundi ang makasalo niya tayo, makasama niya tayo, no? Maka-fellowship niya tayo. Kaya nga po, 'di ba, yung sinasabi sa Revelation chapter 3 verse 20, sabi doon, yung behold, I stand at the door and knock. Sabi niya doon, if anyone hears me or hears my voice and opens the door, I will come into him and dine with him and he with me. So, ibig sabihin, God wants to have fellowship with us. Nais tayo ni Lord na makasalamuha, makasama, no? Yan. So, ganun po si Lord.
And then, talagang, syempre, dahil hindi naman nila alam kung sino yung gobernador. So, takot na takot ang magkakapatid. Alam mo, yung mga pagkakataon sa buhay talaga natin, kahit pinakikitaan tayo ng maganda, no? Nakakapag-isipan niya, ano kayang gusto niyang mangyari? Anong bang motibo nito? Ganyan ba tayo, no? So, talagang nangyayari po yan sa ating mga tao. Lalo pa kapag alam mo na may kasalanan ka. Kasi inisip nila, baka kasi yung pagkakalagay ng mga salapi natin doon sa sako natin, baka tayo parusahan. Di ba? Yun yung kanilang mga sinasabi. Baka tayo gawing alipin. Sa verse 19 po, sabi, kaya't nilapitan nila ang katiwala ni Jose at kinausap sa may pintuan ng bahay nito. Sinabi nila, Ginoo, galing na po kami rito minsan at bumili ng pagkain. Nang kami nagpapahinga sa daan, binuksan namin ang aming mga sako at nakita sa loob ang lahat ng salaping ibinayad namin sa pagkain. Heto po't dala namin para ibalik sa inyo. May dala po kaming bukod na pambili ng pagkain. Hindi po namin alam kung sino ang naglagay ng mga salaping iyon sa aming mga sako or sa mga sako namin. Then sabi, huwag kayong mag-alala. Sabi ng alipin, huwag kayong matakot. Ang inyong Diyos na siya ring Diyos ng inyong Ama ang naglagay ng salaping iyon. Tinanggap ko na ang inyong kabayaran sa binili ninyong una. Pagkatapos ay nilabas ng katiwala si Simeon at isinama sa kanila. Ayan, kung mapapansin po natin, kinausap na nila yung katiwala, ano? Kasi parang iniisip nila na mas okay to, nasabihin na muna natin sa katiwala bago tayo humarap doon sa gobernador. Ano po? Ayan. So, iniisip nila, di ba nangyayari to sa atin? Minsan pag may pagkakamali tayo kung sino yung katiwala, ini-explain na kagad natin yung sarili natin para in case na magalit yung mas mataas yung ranggo, may katulong tayo mag-explain. Parang ganun yun, no? Nakikita natin yung sarili natin. And nakakagulat yung sinabi dito ng katiwala. Sabi niya, your God and God of your father. Sabi niya, di ba? Huwag kayong matakot, ang inyong Diyos na siya ring Diyos ng inyong Ama ang naglagay ng salaping ito. Yan. Ang statement po na to ay hindi kasinungalingan. Kasi, alam naman natin, di ba, na dahil sa paghipo ng Panginoon sa puso ni Joseph, sabi nga natin, si Joseph that time ay puspos ng Espiritu ng Diyos, ang karunungan ng Panginoon. Kaya alam natin na nangyari ito ayon pa rin sa kalooban ng Panginoon. At makikita natin, tinupad ni Joseph ang kanyang pangako. Kasi dito makikita natin ay nilabas si Simeon, no? Nilabas si Simeon at isinama sa kanila. So, yung ibig sabihin, yun po yung katuparan ng promise ni Joseph. Sabi niya, pag dinala nyo dito si Benjamin, then makakalaya si Simeon. And then sabi po sa 24, sabi po dito, sila'y pinapasok ng katiwala sa bahay ni Jose, pinaghugas ng mga paa at pinakain ang kanilang mga asno. Pagkatapos, inilabas ng magkakapatid ang kanilang handog para ipagkaloob kay Jose. Pagdating nito, narinig nila doon sila magsisalo-salo. Pagdating ni Jose, yumukod silang lahat sa kanyang harapan at ibinigay ang dala nilang handog. Kinumusta sila ni Jose at pagkatapos ay tinanong, kumusta naman ang inyong ama? Malakas pa ba siya? Yan. Ano kaya yung mararamdaman mo, no, na stranger ka, hindi naman ganun kataas yung posisyon mo para i-treat ka ng special, no? Pero dito makikita po natin, kasi dati, di ba, kahit doon sa mga anghel na nakakasalamuhan ni na Abraham, ni na Jacob, di ba, pag meron silang nakikita, may mga bisita sila, ito yung ginagawa yung binibigyan ng, hinuhugasan yung paa, binibigyan ng tubig, di ba po? Hindi nila naranasan or naramdaman na tinrato sila as slaves dito sa pangyayaring ito. Kumbaga makikita po talaga natin na tinrato sila ni Joseph kahit hindi pa nare-reveal na kapatid siya ng may pagmamahal at may kabutihang puso. Ayan. Marahil, ito yung way para naman sobrang malid ang kanyang mga kapatid, yung mga kapatid ni Joseph, doon sa tunay na pagsisisi. Kaya alam niyo po, diba, yung way kung paano tinrato ni Joseph yung mga kapatid niya sa kabila ng nagkasala itong mga ito sa kanya, no? At sa kabila ng wala pa na reconciliation na nagaganap, I mean, hindi pa sila nakapag-sorry, hindi pa nila inamin yung mga nangyari.
Pero dito, grabe yung pagmamahal at concern na ipinapakita ni Joseph sa kanyang mga kapatid. Same po sa atin. Kaya nga sabi, di ba, ng Romans 5:8, but God proves His own love for us, that while we were still sinners, Christ died for us. Hindi namatay si Jesus kasi nakita niya tayo mabuti, na nagsisi tayo, na nagtiwala na tayo at nanampalataya tayo, natatalikod na tayo sa mga kasalanan. No! Si Jesus, pinatunayan niya yung pagmamahal niya sa atin. Kahit tayo ay makasalanan pa. Yan. Same sa nangyari dito sa mga magkakapatid na to. Kaya kung matatandaan po natin dito, sabi pa na inilabas nila yung kanilang mga regalo kay Joseph. Noong unang punta nila, ang nangyari ay nagbow sila kay Joseph na nagpapakita na talagang magiging mas mataas yung posisyon ni Joseph sa kanila. Yan yung nakasama sa panaginip. Pangalawa, yung i-honor nila si Joseph, no? Kahit na mas matanda pa sila kay Joseph or kahit sino pa sila ay magbibigay galang kay Joseph. Ito po yun. Ito yun, yung pagbibigay nila ng mga regalo. Tandaan po natin na ginagawa nila ito bilang paggalang dahil siya ay nasa mataas na posisyon bilang isang governor, no, ng Egypt, no. Kaya kailangan nila talaga na magpakita ng respect. So dapat ganun din tayo, no. Dapat makita natin yung kabanalan ng Panginoon, yung pag-ibig, yung biyaya, at kahabagan ng Diyos sa atin, no? Para, at hindi lang yan, siya yung Diyos, no? As Diyos siya, kailangan nating magbigay ng pagsamba, paggalang, at pagpupuri sa ating Diyos na buhay. So, sabi po sa verse 27, kinumusta sila ni Jose at pagkatapos tinanong, kumusta naman ang inyong ama? Malakas pa ba siya? Okay, sabi dito sa 28, Ginoo, buhay pa po siya at malakas. Tugon nila at sila'y lumuhod at yumukod muli sa harapan niya. So, yan. As a sign of, kumaga po, yung paggalang, pagbibigay galang sa kanilang kapatid. 29, pagkakita ni Jose kay Benjamin, siya ay nagtanong, ito ba ang sinasabi ninyong bunsong kapatid? Pagpalain ka ng Diyos, anak. Ayan, sabi niya. Hindi mapaglabanan ni Jose ang kanyang damdamin at halos siya'y mapaiyak dahil sa pagkakita sa kanyang kapatid. So, tandaan pa natin, si Benjamin, kapatid siya ni Jose sa nanay at sa tatay. So, sila talaga yung magkapatid na buo, no? Pareho ang kanilang nanay at pareho ang kanilang tatay. Kaya ganun na lang katindi, no, yung puso ni Joseph kay Benjamin. And then, sabi dito, hindi mapaglabanan ni Jose ang kanyang damdamin at halos siya'y mapaiyak dahil sa pagkakita sa kanyang kapatid. Kaya't siya'y pumasok sa kanyang silid at doon umiyak. Ayan, kasi nga hindi pa niya nire-reveal kung sino siya. Ayan. Siguro po yung puso dito ni Jose. Bakit siya parang naiiyak? Una yung pwedeng sabihin natin na nakakalungkot na hindi nila kilala hindi sila nagkaroon ng chance na makilala yung isa't isa or makasama yung isa't isa, or pwede rin naman na naiiyak siya sa galak na ina-expect niya na hindi na niya makakasama pa yung mga kapatid. Pero ito, nasa harapan niya lang, di ba? Ganun naman talaga tayo yung, siguro kung uuwi tayo ngayon sa Pilipinas, sa tagal nating nawala, tapos makikita natin yung mga iniwan natin na mga batang maliliit. Ngayon, may kanya-kanya ng pamilya, di ba? Parang, pag nakita mo sila sa sobrang galak, no? Pwede, sa sobrang galak na maiiyak ka sa tuwa, kumbaga. Yan. Same po yun sa naramdaman ni Joseph. So, sabi sa 31, nang mapayapa na niya ang kanyang kalooban, naghilamos siya, lumapit, at nagpahain ng pagkain. Sabi po sa verse 32, si Jose ay pinaghaing mag-isa sa isang mesa at ang kanyang mga kapatid ay sa ibang mesa. Magkakasalo naman ang mga Ehipsyo sapagkat ikinahihiya nilang makasalo ang mga Hebreo. So, kultura po yon, no? Ang kultura noon, ang mga Ehipto, hindi talaga sila sumasabay or sumasama sa pagkain
kasalo yung mga Hebreo, no? So, yon. In the Psalm 33, kaharap ni Jose ang kanyang mga kapatid na sunod-sunod ang pagkakaupo ayon sa gulang. Nagkatinginan sila at takang-taka sa gayong pagkakaayos ng kanilang upo. 34, idinudulot mula sa mesa ni Jose ang pagkain nila at 5 beses ang dami ng pagkain idinulot kay Benjamin. Masaya silang kumain at nag-inuman. Okay, sabi dito, nagkatinghinan sila kasi bakit ang kanilang pagkakaayos sa upuan ay according sa kanilang edad. So, dito parang coincidence, di ba? Kumbaga parang napaka-imposibleng mangyari yung ganito, no? So, hindi nila alam na yung kanilang kapatid ang gumawa nito, no? At nag-arrange nito. And then, isa pang nakapag-kuha ng pansin ko dito. Sabi dito, idinulot mula sa mesa ni Jose ang pagkain nila at 5 beses ang dami ng kay Benjamin. So, ibig sabihin, kung isang takal yung pagkain ni na Judah, ni na Simeon, ni na Ruben, kay Benjamin, 5 takal, no? Alam niyo po, ito rin yung isa sa way ni Joseph para i-reveal yung yung attitude pa rin, no? Yung character ng kanyang mga kapatid. Ito kaya nagbago na talaga sila. Kasi kung matatandaan po natin, showing favor kay Jose ng kanyang tatay, no, noon, ang nagdulot ng galit at selos ng kanyang mga kapatid. So, by giving the 5 times, no, greater nung pagkain ni Benjamin sa kanyang mga kapatid, ay is a kind of test, no? Tinitest pa rin sila hanggang ngayon kung totoo na bang nagbago na sila or meron pa rin silang jealous heart. Yan. So, kaya dito makikita natin. Pero ang sabi po sa huli, masaya silang kumain at nag-inuman. Oh, really? Ibig sabihin ba, natanggal na yung takot nila kay Jose? So, yan po yung ating aabangan sa chapter 44. Kaya naman po, sana marami tayong natutunan mga kapatid. Kaya pakinggan po natin ang lahat ng exhortation. Napapakinggan po namin yung mga exhortations ninyo. Kaya lang, hindi kami allowed mag-cellphone. So, hindi po namin siya na-screenshot. So, ang ginagawa lang namin, pag nandun kami sa sulok, piniplay na lang namin, then naka-bluetooth kami. So, pinakikinggan po namin kayo and we are blessed sa mga sharings po ninyo. At salamat sa Panginoon, patuloy po tayong pagpalain, palakasin ang ating pangkatawan at lahat po ng mga pagod, i-restore ni Lord ang kalakasan natin. Kay Lord po ang papuri, kapit lang, no? Though we're in a crisis right now, maraming walang trabaho, pero matiwala po tayo na si Lord ang source ng lahat ng bagay, kasi ang lahat ng bagay ay Kanya. Kaya magpalain ng Panginoon at pagpalain po tayong lahat. God bless everyone. Good night.